ating lahat. Sige po, tayo po'y magsisimula na sa ating gawain. Pumunta na po tayo sa ating mga favorite na upuan. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Lahat po tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon po ay nananatiling tapat noon, ngayon at magpakailanman. So, bago po ang lahat, kunin po natin ang ating mga Bible at buksan po natin sa Romans chapter 8, verse 31 to 39. Verse 31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Praise the name of the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. He is worthy of all the praises. He is worthy of all the honor. Hallelujah. Hallelujah. We are more than conquerors through Him, through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. We welcome you in this place, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito, Lord Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal na kahit kailan hindi kami iniiwan, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Yung araw-araw kami ay gumigising, Lord God. Ito'y napakalaking biyayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat dahil ikaw ay nananatiling tapat sa aming mga buhay mula noon, Panginoon, hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang tunay naming Panginoon. Maraming pong salamat. At sa araw na ito, kami po'y magpupuri, kami po'y sasamba sa iyo, Lord God, ng aming buong puso, Panginoon. Siyasatin mo ang aming puso, Panginoon. At kaya mo, Lord God, na ituon namin ang aming focus sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Kaya mo, Lord God, ang bawat isa dito, Lord God, ay magpuri sa iyo kahit yung mga nanonood po sa FB Live, Panginoon. Maramdaman nila ang presensya mo, Panginoon. Maramdaman nila ang pagyakap mo, Lord Jesus. Reach every one of us, Panginoon. Maraming pong salamat. At sa lahat ng tatayo sa iyong harapan, Panginoon, itago po sa iyong likuran, Panginoon. At bigyan mo kami ng bagong revelation sa araw na ito, Lord God. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Are you ready to bless the Lord? Hallelujah. Let's worship.
is great. Hallelujah. Jesus, you are wonderful, Lord. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah.
thank you, Lord. Thank you for everything that you have done, Jesus. And we give you all the praises. We give you all the glory. We give you all the thanksgiving. For you deserve all the glory, Lord. You deserve all the praises, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat at tumanggap ng pagpuri, pagsamba, parangal, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, praise the Lord. Sige, muna tayo tubig. Matapos umupo na po tayo dito. Hallelujah. Praise the Lord. Dito tayo sa unahan. Para pag nag-post po ng blessing, talagang sambot na sambot po natin. Upo muna tayo na. Okay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, beginning verse 31. Babasahin ko po sa New International Version. Ito ba sinasabi? What then shall we say in response to these things? Kung malakas niyo. Ulitin po natin. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up, who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding to us, or for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall troubles, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or swords? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all of this, we are more than conquerors through him who loved us. Verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. At Diyos po magpapala ng kanyang banal at makapangyarihan salita na ating pong binasa at pag-aaralan sa umaga ito. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at papasalamat, Lord, sa napakagandang umagang itong pagdulog mo sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakikibaka, panibagong tagumpay, sapagkat ito pa nagsabi sa mga salita mo that we are more than conqueror in Christ Jesus. Lord, at salita mo aming pag-aaralan, iniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa manguna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang ito. Ang kaaway, sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, kay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan sa I declare it null and void in Jesus' name.
Dahil balang ng Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan. Hinakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nawala si RJ. Yung pala Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Kasi lagi kayong magkatabi. Praise the Lord. Is God for us or against us? Yun po yung pamagandang pag-aaralan natin. Is God for us or against us? Ang Diyos ba ay para sa atin o laban sa atin? Ito po ay isang katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan. Miski tayo, alam na po natin ang sagot. Another question, at kung ang Diyos ay para sa atin, paano natin malalaman na hindi darating ang isang bagay na maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa hinaharap? And if it turns out that God is for us, how do we know something won't come up to separate us from God's love in the future? Ito po yung dalawang napakalagang katanungan at ito po yung katanungan tinalagay po ni Apostol Pablo dito po sa chapter 8, verse 31 hanggang 39. Ito pong final verses ng chapter 8, ito po yung isa sa pinakmagandang talata sa Biblia. Ito po ay tinawag na the Christian Triumph Song. Sapagkat dito po ay binigyan ng emphasis yung tagumpay ng Kristiyano kay Kristo. Believers' victory in Christ. Pero ang lahat ng ito ay nakadepende sa kasagutan po natin doon sa dalawang katanungang itanong natin kanina. There is no victory without Christ. Wala pong tagumpay kung wala po si Kristo. Wala pong pag-asa apart from the love of God. There is no victory without Christ. And there is no hope apart from the love of Christ. At ito po ay winakasampo ni Paul, ito pong chapter 8, sa pamagitan po ng pagbibigay ng napakahalagang dalawang mahalagang katotohanan para po sa ating mananampalataya. Paul ends this chapter with two precious truths for the believers in Christ. Dalawang napakahalagang katotohanan para po sa bawat isa po sa atin. Dalawa lamang po ang puntos na pag-aaralan natin. Una, God is for us, not against us. Ang Diyos ay panig sa atin, hindi laban sa atin. Pangalawa, and nothing can separate us from God's love. At walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So talakayin po natin yung number 1, God is for us, not against us. Sabi po ng Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang panig sa atin, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang pwedeng lumaban sa atin? So yun po yung una, God is for us, not against us. Tingnan po natin kung paano po i-communicate ni Paul itong katotohanan ito sa pamagitan po ng mga katanungan at kung paano po niya binalangkas ng maingat yung mga katanungan. Halimbawa po, kung ang tinanong lang po ni Apostol Pablo ay who is against us, kung yun lang ang tanong niya, napakadali kong sagutin. Baka lahat po tayo ay magbigay ng napakaraming sagot. Sino ang laban sa atin? Personal, marami po tayong mga kasagutan sasabihin kung sino yung laban sa atin. Malamang marami po ang laban sa atin. Pero ang tanong po niya is, if God is for us, who can be against us? Yun po yung tanong niya, hindi niya tinanong, sino who is against us? Hindi po lang ganun ang tanong eh. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Lahat kung ito ay nakadepende kung ang Diyos ay laban sa atin o panig sa atin. If God is for us,
Hindi po malaga kung sino ang laban sa atin. If God is for us, it doesn't matter who is against us. Kung ang Diyos po'y panig sa atin, hindi malaga kung sino yung laban sa atin. Miski lahat ng makapangyarihang leader sa buong mundo ay laban sa atin, kung ang Diyos ang panig sa atin, wala pong halaga yan. Wala pong bigat yan sapagkat ang panig sa atin, Diyos ng mga Diyos, Diyos ng makapangyarihan, Diyos na bumubuhay ng patay, Diyos na walang imposible, Diyos na walang mahirap. And if God is against us, it doesn't matter who is for us. Kung ang Diyos naman po ang laban sa atin, hindi po malaga kung sino yung panig sa atin. Miski lahat ng leader sa buong mundo ay panig sa atin, kung ang Diyos ang laban sa atin, wala po tayong magagawa. Wala po tayong tagumpay na maaasahan. Ulitin po natin. If God is for us, it doesn't matter who is against us. Miski sino pa yan, kakampi natin ng Diyos eh. But if God is against us, it doesn't matter who is for us. Kung ang Diyos naman ang laban sa atin, miski sino yung kakampi natin, wala po tayong magagawa. Ito po ay napakagandang tawag dito, comforting truth para sa atin. Apat na word, God is for us. Very comforting truth in the scripture, the four word, God is for us. At kinumpirma po ni Paul itong katotohanan ito, that God is for us, sa pamagitan po ng mga amazing statement na makapag-aalis ng pagdududa sa ating mga puso, sa ating pananampalataya kay Kristo. How do we know that God is for us, not against us? Paano po natin malalaman na ang Diyos ay panig sa atin, na ang Diyos ay kakampi natin, hindi laban sa atin? Sabi po ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Hindi niya pinakita ang kanyang sariling anak, bagkus ibinigay para sa atin lahat. Kung naibigay ang anak, hindi niya ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. How do we know that God is for us, not against us? Number one, because God who gave His own Son will graciously give us all things along with Him. Sapagkat ang Diyos na nagbigay sa kanyang sariling anak ay magiliw na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Kung naibigay ang anak, ibig sabihin, ibibigyan Diyos lahat ng kailangan po natin. Amen. Ito pong lengguwahe ginamit ni Paul dito po sa Romans 8 ay katulad po ng lengguwahe doon sa kasaysayan po ni Abraham at Isaac sa Old Testament. Kung natatandaan po natin sa Genesis chapter 22, sinubo po ng panahon si Abraham. Ang sabi ng panahon kay Abraham, dalhin mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, umakyat kayo sa bundok na ituturo sa at ihandog mo siya sa akin. At sabi ng Bible, si Abraham po ay sumunod ng walang question. Natalakit na pag-aralan po natin yan. Sumunod sa Panginoon walang tanong, hindi po siya nagtanong. But at the last moment, nag-interrupt po ang Panginoon, sasaksakin niya na po. Diba yung bata? Nagsalita po ang Panginoon, sabi po ng Genesis chapter 22 verse 12, do not lay hands on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have withheld from me your son, your only son. Nag-provide po ang Panginoon ng isang lalaking tupa ram na ang sungay po yung ano matawag dito, nasabit doon sa sanga. Siya pong ipinalit, substitute para po kay Isaac. So yung pong sacrifice sa Genesis 22 ay similar katulad ng Romans 8. Kaya lang meron pong malaking pagkakaiba between the stories. Meron po, pareho po yung sacrifice, kaso meron pong malaking pagkakaiba. Ano pa yung pagkakaiba? Isaac was spared. Iniligtas, hindi naman talaga naihandog eh. Kasi nung papatay na inawat ng at ang Panginoon nag-provide na lalaking tupa para substitute kay Isaac. But Jesus Christ was not spared. Hindi po siya spared ng Panginoon. Paano meron pong lalaking tupang ibinigay bilang substitute kay Isaac, Jesus was offered in our place.
Siya po ay inoper para sa atin. Si Isaac, meron pong substitute. Merong kapalit para hindi siya mamatay. Si Jesus Christ was offered in our place. Siya po yung sinakripisyo para sa atin. This was the greatest sacrifice and act of love in all the human history. Pinaka-greatest sacrifice, act of love in all human history. Ano po yung sinasabi ni Paul dito sa atin? Sinasabi po ni Paul, kung ito po ay nagawa ng Diyos, kung naibigay na po yung pinaka-greatest sacrifice para sa atin, ano kaya hindi kayang ibigay ni Lord sa atin? Yung pinaka-greatest sacrifice. Yung kamatayan ng kanyang anak sa krus, ibinigay sa atin eh. Ang sinasabi ni Paul, hindi kaya kayang ibigay sa lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Kung naibigay ang anak, ano kaya hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Naibigay nga yung anak eh. Yung po yung argumento. Kung naibigay yung anak, isinacrifice, begotten son. Ano kaya hindi kayang ibigay ng Panginoon sa atin? Sabi ng verse 13, God gave His own Son, will graciously give us all things along with Him. Yung Diyos ay binigay ang kanyang anak, ibibigay lahat ng bagay sa atin kasama ng kanyang anak. Sabi sa English, sabi po sa basahin po natin, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not along with His Son graciously give us all things, graciously give us all. Ano po yung graciously? Freely. Ibinigay ng malaya, ng libre sa atin. Yung pagbibigay po ng Diyos sa kanyang anak, sinakripisyo sa krus ng Kalbaryo, was a free gift of God's grace. Libreng regalo ng biyaya ng Panginoon. At yung pagbibigay ng Lord, lahat ng ating pangangailangan, ito po ay libreng regalo ng biyaya ng Diyos sa atin. Sabi ng Romans 8:17, we are children of God and heirs to Christ. Tayo po ay anak ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo. Ano po ba ang namana ni Kristo? What Christ inherit, we inherit. Kung ano yung minana ni Kristo, minana din po natin. At ano po yung minana ni Kristo? Everything, lahat. What Christ inherit, we inherit. Kasi tayo, di ba? Sino po dito yung merong minanang lupain sa mga si Sister Rose? Kasi maraming lupain sa ano yun eh. Sa Cagayan. Di ba pag merong lupain, halimbawa, magkakapatid kayo, meron kayong halimbawa 5 hektarya, pagkatapos 5 magkakapatid kayo, tigi-tigi sa hektarya, di ba? Kasi 5 kayo eh. Talagang pantay-pantay, yun po yung talagang sa natural. Sa atin, kung ano yung minana ni Kristo, minana din natin, hindi po hinahati. Yung minana ni Kristo, hindi po hatiin, para yung panhati sa atin, hindi po. Kung ano ang minana ni Kristo, minana po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naibigay na po ng Diyos yung pinaka-greatest gift of all. Yung pinaka-greatest sacrifice, ibinigay na po ng Diyos sa atin. Katulad tanong natin kanina, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kung naibigay yung anak, hindi kanya niya ibigay lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Kung nabigay yung anak, ano kaya hindi kaya ibigay? Yung ating pong church building, nung una, sinabi po natin ay 2 million. Hindi po sasapat. Tayo po yung nagpapaayos na, nagpapagawa na po tayo ng plano, inaayos na natin unti-unti, pati po yung building permit. At ayon sa eksperto, ayon po dun sa mga kontraktor, ayon po sa mga engineers, architect, aabutin ng 6 to 7 billion itong 2-story church building. 6 to 7 million. Ang tanong, kaya bang ibigay ng Panginoon?
Kaya po ba? Sino naniniwala kaya? Kaya po. Kung naibigay yung anak, yun po yung argumento eh. Pinaka-greatest sacrifice ibinigay na ni Lord sa atin. Lesser po eh. Yung pangangailangan natin, kumbaga sa ano, lesser. Mas mababa, hindi greater, lesser. Kung ibigay yung greater, may bibigay yung lesser. Kung ito po ay, ang lagi ng argumento, kung ito po ay ayon sa kalooban ni Lord. Ayon po ba sa kalooban ni Lord na tayo po yung makapagpatayo ng two-story church building? Amen. Sabi po ng 1 John 5:14, we have a confidence in approaching God that when we ask anything according to His will, He will hear us. Kaya yun po yung panalangin natin. Ang gagastusin, mga minamahal na kapatid, 6 to 7 million pesos. Kaya ba natin? Hindi natin kaya, sure na may kaya. Amen. Lagi natin sinasabi, Panginoon, hindi namin alam, bagat marami na, hindi namin alam kung saan eksakto manggagaling yung 7 million, pero naniniwala po kami. Sama-sama po tayo na dumudulog na naniniwala, tinukot natin itong talatang ito, naibigay mo nga po, Panginoon eh. Yung kaisa sa yung pinaka-greatest sacrifice, ibinigay mo na sa amin. Yung 6 na milyon, 7 milyon, di kaya ibigay? Kaya po ba? Sama-sama po tayo sa pananampalataya. Humakbang na po tayo sa pananampalataya. Inaayos na po natin yung plano at saka yung po mga requirements na kailangan para po sa building permit. At naniniwala po tayo dahil naibigay yung pinaka-greatest sacrifice, yung lesser na bagay kayang-kayang ibigay ni Lord. And yun po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Two-story church building, nag-usap po kami ng mga kalalakihan, sabi nila, Pastor, dapat merong garahe. Meron pong kasama po sa plano. Dito sa gilid, meron pong garahe. Tatlong sasaklan po ang kakasa sa garahe. Hindi pa dala lang sa labas. Amen. Two-story church building. Kung naibigay yung pinaka-greatest sacrifice, yung lesser na bagay, kayang-kayang ibigay ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po pagtayo ng two-story church building, lahat po ng instrumentong naandito, kasi bago po yung simbahan, papalitan din ni Lord ng bago. Amen po ba? Di ba? Bago yung simbahan, two-story church building, tapos yung instrumento, ito pa rin, parang hindi bagay. At alam po ni Lord yan, hindi na babagay. Kung ano man yan, maiiwan natin, ibibigay po natin yan sa mga simbahan nagsisimula, ipamimigay po natin. At bibigyan natin mga bagong instrumento. Amen po ba? Amen. Excited po ba kayo? Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So, paano po natin malalaman that God is for us, not against us? Una, because God who gave His own Son will graciously give us all things along with Him. Kung ibigay na, ibibigay yung pangangailangan po natin. Pangalawa, Romans 8:33. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Number 2, na statement, para malaman po natin that God is for us, not against us, because God who justifies us will not allow any charge to be brought against those He has chosen. Sapagkat ang Diyos na nagbigay o nagpawalang sala sa atin, ay hindi po papayag na magkaroon ng anumang paratang laban sa kanyang mga pinili. Pinawalang sala na tayo ng Panginoon. Hindi po papayag si Lord na mayroong mag-aakusa sa atin. Because God justifies us. Pinawalang sala na po tayo ng Panginoon. The word justification means declare innocence of all charges. Justification means to declare innocent sa lahat ng paratang. We are justified by the blood of Jesus Christ. Innocent na tayo sa lahat ng paratang. Malinis na tayo sa harapan ng Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin si Lord. So ganito po yung this is na to. If the God who chose us before the foundation of the world has already declared us innocent of all the churches, then who will bring any charge or accusation against us? Kung ang Diyos na pumili sa atin before the foundation of the world, ang nagdeklarang innocent tayo sa lahat ng paratang, sino ang pwedeng magparatang o mag-akusa sa atin? Sino po ba ang accuser natin? Si Satanas, sabi po ng Revelation 12:10-B. For the accuser of the brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. So, siya po yung accuser natin. Pero siya po yung defeated po. Talunan na po siya. Talunan na po si Satanas. He is a defeated po. Maara yung ating puso, i-condemn na tayo. Yung ating konsyensya, akusahan tayo. Pero sabi ng Biblia, yung Diyos po natin mas malakas, mas makapangyarihan kaysa ating puso. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 20, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our heart and He knows everything. Mas makapangyarihan yung Diyos ating mga puso. Kasi minsan, kinukonsensya tayo eh. Ganun po ang kaaway eh. Minsan, binubulong sa atin. Pero, maliwanag po sinasabi ng Bible, justified by the blood of Jesus, pinawalang sala sa lahat ng accusation, sa lahat ng kasalanan. Eh, paano kung yung tao po nag-aakusa sa atin? Miski tayo po'y aksa ng tao, wala pong hindi po mahalaga yan sapagkat tayo po'y pinawalang sala na ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po Isaiah chapter 50 verse 8 and 9, He who vindicates me is near. Who then will bring charges against me? Let us face each other. Who is my accuser? Let him confront me. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mangangasbang ako'y usigin. Sabi po ng verse 9, it's the sovereign Lord who helps me. Who will condemn us? Sabi ng verse 8, who will bring charges against us? Sino yung mag-aakusa sa atin? Sino yung uusig sa atin? Sabi ng verse 8. Sabi ng verse 10, who will condemn us? The answer is no, wala po. Wala pwedeng umusig sa atin, walang pwedeng kumendena sa atin sapagkat we are justified by the blood of Jesus. We are declared innocent sa lahat ng kasalanan na gawa po natin. Lahat po tayo may nagawang kasalanan. Nung tinanggap natin si Kristo as Lord and Savior, we are justified, pinawalang sala, naging innocent tayo sa lahat ang nagawa po natin mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po ay mayroong pagtitiwala on the judgment day because God is the judge. And He has already declared us righteous in Christ. Hindi na po tayo hahatulan ng Diyos. How do we know God is for us? Number one, because God who gave His own Son will graciously give us all things along with Him. Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng Kanyang sariling anak ay magiling na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama niya. Number two, because God who justify us will not allow any charge to be brought against those He has chosen. Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng katwiran sa atin, nagpawalang sala sa atin, ay hindi papayag na magkaroon ng anumang paratang laban sa Kanyang pinili. Pangatlo po, Romans 8:34. Who is he that condemned? Christ Jesus who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Ano po natin malalaman that God is for us, not against us? Because because Jesus died for us and is interceding for us. Si Kristo ay namatay para sa atin at siya po ay nananalangin para sa atin. Napakarami po natin pinagdadaanan at pagdadaanan pa, pero bakit naandito pa po tayo? Bakit nakatayo pa tayo? Because Christ intercede for us. Sabi po ng verse 10, who is he that condemns? Sino siya na mahato?
Sabi po ng Romans 8:1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na po tayo hatulan pagdating ng kahatulan sapagkat tayo po na kay Kristo Jesus. Who is he that condemns? For say Christ will certainly not condemn us. Tsaka hindi po tayo hatulan ni Kristo sapagkat siya po yung namatay para sa atin. Jesus Christ died for us, that means our sins are forgiven. Hindi lamang po yan, He rose from the dead. Nang ibig pong sabihin, God accepted Jesus' sacrifice on the cross so that we could be justified. Not only that, He ascended to the heaven where He sits at the right hand of God. Ibig sabihin, Christ's work on the cross is finished and sits at the highest honor and authority. At ano bang ginagawa ng Panginoon sa right hand of the Father? He intercede for us. Ipinagpe-pray po tayo ng ating Panginoong Diyos. If Christ died for us, rose from the dead for us, sits at the right hand and pray for us, how could He possibly condemn us? Paano niya tayo mahatulan? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na po tayo hahatulan pagdating ng Judgment Day because we are declared innocent sa lahat ng paratang laban sa atin. In other words, God is for us and Christ is in our side. Sa Bible, siya pa'y tinawag that He is our advocate, the one who speaks in our defense. 1 John chapter 2 verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have the one who speak to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Jesus is our advocate, our defense lawyer. Siya po yung ating tagapamagitan sa God the Father. He is our defense lawyer. Sino po dito yung makarating sa korte? Sino po dito yung nakakaso na? O yung nakarating na sa korte? Pag nasa korte ka, kung ikaw yung akusado, kung meron isang taong nasa tabi mo during the hearing, walang iba kundi yung defense lawyer. Throughout the hearing, nasa tabi mo yan. At yung defense lawyer mo, hindi niya iniisip na ipatalo ka, na mahatulang ka. Ang kanyang iniisip, i-defense ka para mapawalang sala ka. Amen. Wala akong defense lawyer, kaya ka nga kumuha ng lawyer para i-defense ka eh. Wala akong defense lawyer na iuhulog ka. Kinuha mong defense lawyer, pagkatapos inuhulog ka. Wala akong ganon. Malibang nabayaran ng kaaway, ng kalaban mo. Pero yung defense lawyer mo, naandyan para i-defense ka, para mapawalang sala ka. Jesus Christ is our defense lawyer. At pinawalang sala po tayo ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng ating kasalanan. We are declared innocent of all the charges. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pag tayo po'y tinignan, maaaring kung tayo po'y titingin ng kapitbahay natin, ang tingin sa atin ay mga pasaway, tingin sa atin malaya. Pero pag ang Diyos ang tumingin sa atin, we are righteous in the sight of God. Maniwala ka o hindi. Sapagkat ang nakikita po ng Panginoon, yung dugo ni Kristo nabubuhos sa krus ng Kalbaro para sa atin. Sa maniwala ka sa hindi, we are righteous in the sight of the Lord. Matuwid po tayo sa harapan ng Diyos sapagkat tayo pinawalang sala na. We are justified by the blood of Jesus. Declared innocent sa lahat na nagawa natin kasalanan mula na nagkaisip hanggang sa mga oras po ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Romans 8:26, kung sabi po doon, kapag tayo hindi mapanalangin, tinutulungan tayo. The Holy Spirit, meaning to say, intercede for us. The Holy Spirit intercede for us. Jesus Christ intercede for us. Isipin po natin. God the Son and God the Holy Spirit both pray to God the Father for us.
Nag-i-intercede siya God the Father para sa atin. Di ba? Kapag meron pong nananalangin para sa atin, ibig sabihin, kakampi natin sila. Pinapanalangin ka eh. Bali ba, ipanalangin ng mga aksidente. Di ba? Kapag merong isang nananalangin sa ibig sabihin, kakampi natin, panig siya sa atin. The Holy Spirit and Jesus Christ intercede for us. Because sila po'y panig sa atin. God is for us and not against us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isipin mo. God is for us. Ang Diyos ay kakampi. We are on the winning side. So, ibig sabihin, wala akong lugar ang pagkatalo sa buhay ng isang Kristiyano. We are on the winning side. We are more than conquerors. Nasa pag-binati, kakampi natin yung mananagumpay, lahat ng tagumpay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, tagumpay po natin yan. Kaya wala pong lugar ang pagkatalo sa buhay Kristiyano. Pero ang tanong, pero bakit marami pong Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon? Marami pong Kristiyano ang namumuhay ng talunan sa kanilang buhay Kristiyano. Samantalang, God is for us. Bakit po kaya ganoon? Ang dahilan, hindi nila tinatayaan yung katotohanan na ang Diyos ay panig sa kanila. God is for us. Dahil God is for us, tatayo po tayo sa tagumpay. Ang kasama na nasa panig natin tagumpay, tatayo tayo sa tagumpay. Sapagat natin na pagtagumpay no, sa pamagitan ni Kristo, tagumpay po natin yan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How do we know that God is for us, not against us? Number one, God who gave His own Son will graciously give us all things along with Him. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang sariling anak ay buong gilid na ibibigay ang lahat ng bagay sa ating kasama ng kanyang anak. God who justify us will not allow any charge to be brought against those who has chosen. Ang Diyos na nagpawalan sa alas sa atin, hindi po niya papayagan na tayo po'y akusahan sapagkat tayo po ay pinili ng Diyos. Number 3, Jesus who died for us, intercede for us. Si Kristo namatay sa atin, ay nag-i-intercede, namamagitan o nananalangin para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, nothing can separate us from God's love. Walang bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig po ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Sabi ng verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Who shall separate us from the love of God? Sino po ang mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya? Sa emphasis po dito in the word as. Sino ang mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Who will separate us from the love of God? Who will separate us from God has chose? Sino ang makapaghiwalay sa atin na tayong pinili ng Diyos? Sino mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo na ang Diyos ang nagpawalang sala sa atin? Sino magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kung si Kristo po'y namatay para sa atin? Who will separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecutions, or famine, or nakedness, or danger, or sword? The first three words refer to different types of troubles. Trouble means outward pressure of life, mga problema. The word hardship means inward distress that we feel in our hearts. The word persecution refers to suffering for our faith. Ibig sabihin, neither trouble, neither hardship, nor persecution will not be able to separate us from the love of God. Neither the outside pressure of life, neither the inward distress of life, nor the suffering of our faith can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Hindi tayo kayang iwalay ng trouble, ng hardship, ng persecution.
Amen. Sabi po dyan, the next two words refer to physical vulnerability. The word famine, tagutom, refer to hunger or lack of food. Nakedness refer to lack of clothing. Neither famine nor nakedness can separate us from the love of Christ which is in Christ Jesus. Maging yung gutom, awaran, hindi po tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Meron po akong nakasama sa abroad. So po pag siya po ay pinag-preach mo, lagi sa merong pondo lang. Basta sinabi mo sa kanyang, brother na mag-preach ka, mag-preach siya. Kasi meron po sa mga pondo, sa hindi lupa, gano'n din yung mga pondo. Kasi meron po kaming gawain na every other day, yasayin ka. So pag bigla kang tinawag ng leader na, brother Albert, o brother hindi ka mag-preach ka, so may mga pondo po yun. Pero ang sabi niya, kapag ako ay naiwan sa rapture, siguradong matatapakan ko. Kasi ang kainaan niya, gutom. Ibig sabihin, sa gutom mapapahiwalay siya. Pero sabi ng Bible, hindi po tayo kayang iwalay sa gutom. Sabi po dito, neither trouble, neither hardship, nor persecution will separate us from the love of God which is Christ Jesus. Neither famine, neither nakedness can be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Neither danger nor sword. Danger refers to future risk. Panganib sa hinaharap. Sword refers to death, particularly violent death. Or neither danger nor sword will separate us from the love of God. Amen. Yung pong panganib, maging ang kamatayan, ang sabi ng Biblia, hindi tayo kayang iwalay sa pag-ibig ni Kristo. Alam po ba natin kung bakit pinili ni Paul yung mga particular items na ito? Trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, and sword. Bakit po na pinili? Sapagkat lahat ng ito'y naranasan na ni Paul, maliban sa sword. Ang sword, nagpapakita po ng kamatayan. Yung palang hindi niya naranasan. Pero alam po niya, na mararanasan niya rin niya kamatayan. Pero ang lahat ng ito, sabi ni Paul, ay hindi kaya makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Hindi po tayo kayang ihiwalay ng trouble, ng hardship, persecution, famine, nakedness, dangers, or death. Hindi po tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng verse 36, ito po yung pinote ni Paul sa Old Testament. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Pag binasa po natin Psalms 42 verse 22, we are like sheep to be slaughtered. Amen. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, lagi po tayong at risk. Yung mga pagsubok ng buhay, hindi po ibig sabihin na tayo kinalimutan ng Diyos. At di rin po ibig sabihin na tayo po yung mahal ng Diyos. Ito po ay realities. Pero lahat ng ito na nararanasan po natin, hindi tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pero bakit maraming naiiwalay? Pagdating sa mga pagsubok ng buhay, pag nakaranas na ng gutom, nakaranas na ng hirap, napapahiwala. Bakit po? Ibig sabihin, hindi po nila tinatayaan sa salita ng Diyos. No one can separate us. Anumang hirap, anumang pagsubok ng buhay. Ibig sabihin, tatayuan po natin yung sinasabi ng Bible. Ano man yung nararanasan natin, itatarin natin sa isang, hindi ako kayang iwalin ito sa pag-ibig ng Diyos natin, Kristo Jesus. Miski paghugot mo sa bulso mo, wala ka ng pera, hindi tayo kayang iwalay ng kagutuman, kahirapan, anumang pagsubok ng buhay. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabi po ng verse 35, who shall separate us from the love of God? Sabi ng verse 37, no, in all of this we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Higit pa tayo sa mananagumpay. Lahat ng ito na binanggit po sa verse 35, hindi tayo kayang hiwalay sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. In all of this, we are more than conquerors. Hindi lang tayo conquerors, we are more than conquerors in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon.
we experience complete and total victory in Christ. Bakit po? Sa pagkatsawa ng Romans 8:20, alam na po natin, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Alam na po natin na tagumpay tayo. Sapagkat alam natin sinabi ng verse 28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, sama-samang kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig at pinili Diyos ayon sa kanyang panukala. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Paul, we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo higit na manumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi po ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live but Christ live in me. Pakibasa po natin, Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet that I but Christ live in me. And the life which I live with the faith in the Son of God who loves me and gives His life to me. Yung po yung sinasabi, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Na umibig sa akin at ibinigay yung buhay para sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. No one can separate us from the love of God. Kahirapan, kahubaran, kagutungan. Nothing can separate us from God's love for us in Christ. Sabi po ng pasahe po natin verse 38 and 39. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Sabi niyo po, I am convinced. Kumbinsido ako na walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Sabi niyo po, I am convinced. Ikaw, kumbinsido ka ba? Kumbinsido po ba tayo? Na walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Dapat po tayong makumbinsi. Sapagkat yun po yung sinasabi ng Bible na walang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Dito sa verse 30 hanggang 39, may 10 items po na binigay si Paul dito. Maaring isipin natin na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Sabi dyan, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, una sa lahat, neither death nor life covers the whole range of human experience. Ibig sabihin, buhay o patay, hindi tayo pwedeng iwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Miskin yung kamatayan, hindi po tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig na kay Kristo Jesus. Maging yung buhay, miskin yung buhay, miskin habang tayo nabubuhay. Ibig sabihin, patay o buhay, nabubuhay ka man, hindi tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Patay man tayo o mamatay man tayo, hindi pa rin po tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Buhay at kamatayan, hindi po tayo kayang ihiwalay. Sabi po ni Donald Gray Barnhouse, death cannot separate the believer from God's love because Christ died for us. Ulitin po natin. Sabi po ni Donald Gray Barnhouse, death cannot separate the believers from God's love because Christ died for us. Ang kamatayan, hindi po tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos sapagkat si Kristo namatay para sa atin. Life cannot separate us from God's love because Jesus lives for us. Yung buhay, hindi po tayo kaya iwalay sa pag-ibig na sapagkat si Kristo ay nabubuhay para sa atin. Buhay o patay, hindi po tayo kayang iwalay sa pag-ibig kay Kristo Jesus. Sabi ng Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi ng Philippians 1:20, for I am torn between the two, I desire to depart with Christ, which is
better by far. If we live for Christ, and we die, we go to Christ, we go to be with Christ. Neither death nor life, buhay o kamatayan, hindi po tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Neither the angels or demons, maging ang demonyo, mga anghel, hindi tayo kayang iwalay. Dito may pinakikita yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na kay Kristo Jesus. Neither the angels nor demons. Yung death and life covered the whole sphere of human experience. Demons and angels cover the sphere of spiritual world. Ibig sabihin, there is nothing in human experience can separate us from the love of God which is in Christ Jesus, and there is nothing in spiritual world can separate us from the love of God which is Christ Jesus. Maging sa spiritual world, walang bagay. Sa spiritual realm, sa spiritual world, ang pwede makapagpahiwalay sa atin, maging ang demonyo, even the angels or demons cannot separate us from the love of God which is Christ Jesus. Ulitin po natin, ipinakikita yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Matatag po tayo, walang pwede makipagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin sa Lord. Neither the present nor the future nor any powers. The present and future cover the whole realms of time. Power has to do with authority. Ibig sabihin, nothing in all time can separate us from God's love, and nothing has the power or authority to separate us from God's love. Wala kapangyarihan o kapamahalaan pwedeng makipagwalay sa atin. Walang oras na pwedeng makipagwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ng Kristo. Wala pong sino mang may kapangyarihan at kapamahalaan ang pwedeng makipagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Neither height nor depth nor anything else in all creation. The word neither height nor depth comprise the whole physical universe. Sabi ng Ephesians 3:18, Paul prays that we Ephesians may grasp how wide, how long, and how deep is the love of Christ. Neither height nor depth can separate us from the love of God which is in Christ Jesus, because God's love is higher and deeper and wider and longer than anything else in all the universe. Nothing in all human experience, nothing in all the spiritual world, nothing in all the time, no power or authority, and nothing in all physical world can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. May idinagdag pa siya sa uli. Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Anything or anything else in all creation, alimang nilalang. Doon sa anything else in all creation, kasama po tayo dyan. Everything else in all creation include us. We are part of everything in all creation. Ibig sabihin, maging tayo, even us, cannot separate ourselves from the love of God which is Christ Jesus. Maging tayo, sabi po kasi dito, nor anything else in all creation. Lahat ng nilikha, kasama po tayo sa creation eh. Ibig sabihin, maging tayo mismo, hindi natin kaya iwala yung sarili natin sa pag-ibig na kay Kristo Jesus. Kasi pa mas makapangyarihan po yung Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo mismo, yun ang sabi ng Bible. Tayo mismo hindi natin kaya ihiwalay. Minsan may mga taong humihiwalay sa Panginoon eh. Pero bumabalik na ibabalik ng Panginoon, mas makapangyarihan siya. Maging tayo, yun ang sinasabi ng Bible. Maging ikaw. Maging ako, hindi ko kaya ihiwalay yung sarili ko sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maging tayo, even us cannot separate us from God's love for us in Christ Jesus. Sabi ko ni Donald Barnhouse, in spite of all we are, and because of what He is,
we can be fully persuaded that nothing in heaven, earth, or hell, nothing in time or in eternity can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Amen. We are more than conquerors. We are more than victorious in life through Christ who loved us. Amen. Sabi po ng John chapter 10 verse 28 and verse 29, I give them eternal life and they shall never perish. And they shall never perish, and neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hands. Ibig sabihin, hindi nga po tayo kayang iwalay. Yung mga binanggit po natin mula Romans 35 hanggang 39, walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po na binasa natin, John 10:29. Sabi niya, binigyan ko sila ng buhay walang hanggan at kalima hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw ni naman sa aking kamay. At ang aking naman nagbigay sa akin na may dakilas at hindi sila kayang agawin sa kamay ng aking ama. Sabi po ng Bible, kahit may nasa kamay ng anak, nasa kamay ng ama, walang sino mang pwedeng umagaw. Maging ang kadiliman, maging ang kawin, hindi tayo kayang agawin sa kamay ng Lord. Ibig sabihin, anumang bagay sa mundo, even in the spiritual world, anumang karanasan na mararanasan natin, hindi po tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Hindi tayo kayang iwalay. Hindi tayo kayang iwalay ng kahirapan, ng kahubaran, ng kagutuman. Anumang pagsubok, anumang problema ng buhay na maranasan po natin, walang pwedeng makipagpahiwalay sa atin. Dapat kumbinsido po tayo. Kapag may naranasan ka, itukod mo, hindi ko kaya iwalay nito sa pagkalan. Sabi ng Bible, I am more than conqueror of Christ Jesus. Kaya maraming napapahiwalay sa Panginoon sapagkat hindi po nila tinatayuan yung katotohanan. Sinasabi ng Bible that no one can separate us from the love of God, which is Christ Jesus. Tatayuan po natin yung katotohanan sinasabi ng salita ng Panginoon na walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Diyos, sa kamay ni Kristo, sa kamay ng Ama. Walang pwedeng umagaw. Miski sino, we are safe, secure sa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Is God for us or against us? God is for us and not against us. And if God is for us, who can be against us? If God is for us, it doesn't matter kung sino yung laban sa atin. Yung katotohanan ng Diyos ay panig sa atin, yung katotohanan ng Diyos ay para sa atin, yung katotohanan ng Diyos ay kakampi natin, nasa tabi natin, oras-oras, walang pwedeng makapagpahuli sa atin. At kailanman, hindi po tayo makakaranas ng pagkatalo sa buhay Kristiyano kung tatayuan natin yung katotohanan sinasabi po ng salita ng Panginoon. No one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapalad po tayo. Diba? Tayo po napapahiwalay sa pag-ibig ng ating kapwa. Minsan may minamahal ka, iwanan ka. Pero ang Panginoon, kailanman hindi tayo iiwanan. Miski tayo po yung umiiwan sa Kanya, ang Panginoon pa rin na gumagawa ng kaparaanan para abutin po tayo. Sabi ng Bible, though the righteous fall 7 times, He will rise up again. Bakit? Sapagkat yung kamay ng Diyos lagi po nakaabot sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. If God is for us, it doesn't matter who is against us. If God is for us, yung tagumpay nasa atin na kailanman hindi po tayo matatalo. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpak muna sa Panginoon. Sa pumalakas na palakpak sa Panginoon. Basahin po muna natin. Amplified sa Numbers chapter 6. Ito po yung ating benediction. Blessing. May blessing po tayo na nakuha sa salita ng Diyos. Another blessing. Numbers chapter 6, begin verse 22. Sabi ko dito, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son,
This is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make His face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up His approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelite, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat sa salita mo namin pag-aralan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are for us. Ikaw ay panik sa amin because you are for us. It doesn't matter kung sino po yung laban sa amin. Maraming salamat, pinupuri ka namin. Ano man ang aming nararanasan, kami po yung makakasigurado na magtatagumpay kami sa kasama ka namin. Hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pagbabiyak. Kakampi ka namin, Panginoon. Pag ikaw ay kakampi namin, walang sino ang pwedeng lumaban sa amin. Ang pagkatalo po sa buhay Kristiyano, wala pong lugar sa aming buhay. Sapat kami po yung nasa winning side, kasama ka namin, naman ng tagumpay. Dahil po ang pagtagumpay ng aming para sa Kristo, ito po yung tagumpay namin. We are not fighting for victory, but we are fighting in victory. Hindi po kami lumalaban para magtagumpay, kami po lumalaban sa tagumpay, sapagat ang lahat na napagtagumpay po ng aming para sa Kristo, ito po yung aming tagumpay. Maraming salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, at naingat po namin ibinabalik sa lahat ng kapurihan. Salamat ka lang sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen.